Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa pinanindigan para sa pananampalataya sa iyo ng Obispong si San Estanislao, siya'y pinaslang sa tabak ng umuusig sa kaaway. Ipagkaloob mong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sang pangalan ni Jesus na yan. Wika niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinapatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayoy sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito. At ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Panginooy aking pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng Panginoon hanaping masikap, yaong nagtitiwala sa Kanya't nagligtas, ay matuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matupid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad naiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang nililigtas. Tumayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak, at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati naman po yung mga taong malapit sa inyong upuan. Magandang umaga. Tanong ko lang po, lahat naman po sa atin ay Kristiyano. Yes po, amen. Ang tanong ko, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ilan po sa atin ang nananatili lamang na Kristiyano sa pangalan lamang? Alam po natin, sa bilang ng mga anak ng Diyos, sa bilang ng mga binyagan, napakarami po natin. Pero ilan po sa atin ang nananatiling Kristiyano sa pangalan lamang? Alam po natin mahalaga na tayo ay mabinyagan. Mahalagang maging kasapi tayo ng pamilya ng Diyos. Dahil dito magsisimula yung ating paglalakbay kasama ang Diyos, paglalakbay patungo sa kaligtasan. Pero babalik po ako sa tanong na iyon, ilan sa atin ang nananatiling Kristiyano sa pangalan lamang? Dahil magandang simula ang sakramento ng binyag, pero kung walang pagpapalalim, walang tunay na pagsama sa Diyos, hindi din natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya anong nararapat kapag tayo ay nagsimula ng maging mga anak ng Diyos? Anong nararapat sa ating mga buhay kapag tayo ay naging kasapi na ng pamilya ng Diyos? Nawa yung ating pakikisapi, ang sunod na step nito ay pagpapalalim ng pananampalataya. Pagpapatibay sa pagkilala sa Diyos. Nawa yung ating pananatili sa simbahan, yung ating paulit-ulit na pakikiharap sa Diyos, ang maging bunga sa ating buhay ay pagpapalalim ng pagkilala sa Diyos. Pagpapalalim ng ating pananampalataya. Malalim na pag-intindi sa mga turo ng ating Panginoon. At ano pong magandang epekto kapag tayo ay patuloy na nakikiharap sa Diyos upang makilala siya. Yung isa pong pinapaalala sa amin ni Cardinal Rosales ay ito po, napakahalaga po. Kapag daw nakilala natin ang Panginoon, imposibleng hindi natin siya mahalin. Ang pagkilala sa ating Panginoon, ang bunga naman ito ay pagmamahal sa ating Panginoon. At ang pagmamahal sa Panginoon, ang bunga nito, pagsasabuhay ng kanyang buhay dito sa mundong ito. Kaya anong magandang mangyari sa atin bilang mga anak ng Diyos? Pagkatapos nating maging kasapi, pagkatapos nating makilala pa yung ating Panginoon, ang pinakamagandang mangyari sa ating mga buhay
ay pagsasabuhay ng ating pagkilala sa Diyos, na nakikita na sa ating mga gawa, sa ating mga salita, yung ating pananampalataya. At yung ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya, ito yung magdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan. At hindi lang kaligtasan para sa ating mga buhay, kaligtasan din para sa ibang mga taong makakaranas ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga presensya. At kung mapapansin po natin, ito na po yung nangyari sa mga alagad sa ating unang pagbasa. Hindi na sila mapigilan na magpahayag ng mabuting balita. Hindi na sila mapigilan na magpahayag ng pananampalataya. Kahit na yung mga pinuno ng bayan ng panahong iyon, pinipigilan at inuusig sila. Anong sabi nila? Hindi namin pwedeng hindi sundin ang utos ng Diyos. Mas mahalaga sa kanila yung utos ng Diyos kaysa utos ng tao. Dahil yung pagsunod, pagtalima, pananalig sa Diyos, ito yung tunay na makapagdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Nagkaroon ng pagbabago at ng lakas sa kanilang buhay na patuloy na ipahayag yung mabuting balita. Bakit? Dahil tunay nilang nakilala yung ating Panginoon. Tunay nilang nakilala at nasamahan yung ating Panginoong muling nabuhay. At nagsimula ang lahat nung sila ay tinawag ng Diyos na maging kasama niya, na maging kasapi ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga kaibigan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang magandang imbitasyon sa atin sa araw na ito, tingnan natin yung ating mga buhay. Tingnan natin yung estado natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Nananatili lang ba akong anak ng Diyos sa pangalan? O patuloy kong pinapalalim yung aking pagkilala sa Diyos at nakikita na ito sa pagbabago ng aking buhay at sa pagpapakita ng kanyang presensya sa pamamagitan ng aking salita at mga gawa. Mahalaga pong makita sa ating buhay yung estado ng ating pananampalataya upang patuloy tayong maging tapat bilang mga anak ng Diyos, naglilingkod at naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan habang namumuhay ng tapat sa ating pananampalataya. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan, naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbabagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya
upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang, puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di nakuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Estanislao, tanggapin mo ang ipanagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Estanislao ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Christ is risen today. Hallelujah. Our triumphant holy day. Hallelujah. Good it was upon the cross. Hallelujah. Suffered to redeem our loss. Hallelujah. Hymns of praise and let us sing. Hallelujah. Unto Christ our heavenly King. Hallelujah. Who endured the cross and grave. Hallelujah. Sinners to redeem and save. Hallelujah. But the pains he endured. Hallelujah. Our salvation have procured. Hallelujah. Thou above the sky is King. Hallelujah. Where angels ever sing. Hallelujah.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang, ay humihiling na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal, sa pagsasalot sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak, na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya para sa ating lahat. Huwag tayong maiwan na kasapi lamang bilang mga anak ng Diyos. Nawa yung ating pakikisapi, pakikiisa, magtulak sa atin para palalimin ang ating pagkilala sa Diyos at ang ating pananampalataya. At ang ating malalim na pananampalataya magtulak sa atin para tunay na isabuhay ang ating pananampalataya. Mabuhay ng katulad ng sa ating Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasambahan namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulhalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinunwalhati ka namin.